Hello Libra, salamat sa pagbisita salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Libra. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Alam ko naman nasa algorithm, pero kahit pa algorithm yan, maraming mensahe sa isang card pa lamang at lalo na sa oracle card na makukuha natin sa dulo ng reading na ito. Kung wala doon na nakarelate, okay lang yan. Maghahanap tayo ng sagot this month. Maraming tarot readers out there. Nood lang kayo ng nood. Ay, okay. Meron kang aalisan o meron kang inalisan na relasyon? Nasa proseso ka ngayon ng pagpaplano or not really? Pagpaplano towards, kasi Queen of Coins ito, maaaring unstable na mga ganap sa bahay. Pwede din na unstable na ang ganap sa budget sa bahay. At nagpaplano ka o pwede din na, sorry sa word, pero yun yung narinig ko, desperado ka na nagkukumahog na, kumbaga, si Libra para mai-restore o maibalik yung balanse when it comes to the give and take sa bahay, sa finances sa bahay. Pwede din na sa relasyon, umalis ka na sa isang relasyon na puro pera-pera ang usapan o pera-pera ang labanan, o pwede din umalis ka na sa isang relasyon na mukhang pera ang iyong mukhang pera yung pamilya ng kinakasama mo. Pwedeng ganon. At parang hindi ka na approve sa mga ganap na, ewan ko, pwede kasi, tatlong cards pa lang to, pero pwede kasi na yung iba sa inyo ginagawang, ano, milking cow, ginagatasan ba? Medyo mabigat yung term na yon, so kunin nyo lang yung makarelate kayo, tapon nyo hindi. Pero yun yung nakikita kong scenario. Yung iba kasi sa inyo maaaring ginagatasan ng pamilya ng partner nyo. Pwede din na ginagatasan kayo ng sarili nyong pamilya at hindi kayo naalagaan. Hindi equal yung power dynamics when it comes to pera. Pero queen to eh. Um, Pwedeng earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn ang karelasyon mo. Pwede din nga queen na yun nga pwedeng mas matanda sa iyo, kaya ako nabanggit na maaring in-law mo to, mother-in-law mo. Pwede din na sister-in-law, pero yung energy kasi nito hindi na ganun, hindi na sa katuparan o mai-provide ni Libra yung pagiging ilaw ng tahanan. So, kung hindi naman Mrs. ang kausap mo ngayon, kung Miss ikaw, meron kang aalisan o meron kang inalisan na sitwasyon na ayaw mo mang alisan pero kinakailangan mong alisan. Alam mo yung meron kasing mga tao na umaalis, halimbawa sa relasyon, na umiiyak sila dahil nasasaktan sila na ayaw pa nilang tapusin. Kung sila ay masusunod, ayaw pa nilang tapusin. Ang nafe-feel ko na pag-alis na ito sa'yo, Libra, is more of kailangan mo nang tapusin. Masakit man, pero kailangan mo nang ilibing yung part na yon o ibaon sa limot yung part na yon. At may urgency, alam mo yon, may pangamba na akong napipick up to a point na willing ka ng, yun nga, desperado yung naririnig ko na word eh. Willing ka nang gumawa ng kahit i-manipulate yung sitwasyon, dalawa yun, masyadong marami. I-manipulate yung sitwasyon para lang makaalis na. Alam mo yun? Desperado nang makaalis. Yun.
Libra, parang hindi ikaw 'to, ha? Kasi sa sobrang desperado ng makaalis ni Libra, willing na siya mag-settle sa kung ano man yung i-o-offer sa kanya. Yung scenario na nakikita ko dito ngayon, it's more of yung after ng breakup, healing. Meron nangyari na hindi inaasahan si Libra in the most recent past. Hindi niya ginusto na umalis. Pero alam niyang kailangan niya nang umalis. Pero dahil umalis siya, walang natira sa kanya. Walang naiwan. Kumbaga, wala siyang choice kundi umalis at walang natira sa kanya. Ni singkong duling walang natira sa kanya. So, sa sobrang desperado ng makaalis, gagawin mo ang lahat. Parang bahala na kahit ano na lang, sige, go. You run the risk of pumayag na lang. So, kung anong i-offer sa'yo. Kasi, kinakailangan mo ng makaalis. Yung iba sa inyo, maaaring papayag sa isang love offer ng isang, I don't know, DOM. Example lang yun, ha. Hindi ko sinasabi na lahat kayo ganun. Pwedeng, ang tawag dyan? Dirty dirty money para lang matapos na. Merong breakthrough moment na darating sa'yo, Libra. I don't feel like ikaw yung makaka-breakthrough, pero pwede din. Ikaw yung makaka-breakthrough as a result of an offer from another person. Pero I feel like kung i-negotiate nila sa'yo na ito lang yung kaya namin, papayag ka dun. And you are in that healing process. Ito si Baku, kung di ako nagkakamali, si Yabu ba, Baku? Alam ko Baku. Everything will fall into the right place. Ang kwento ni Baku, isa siyang yokai, Japanese supernatural being, parang diwata, Diyos, demigod, ganyan sa Japanese culture. Siya ay yung parang yung mga latak from other god, other creations, 'di ba? Ginawa yung mga iba't ibang klase ng god. Yung mga latak sa mga creations na yon, pinagsama-sama nila at si Baku ang ano nun, ang output nun. So pinagsama-sama siyang mga um, latak na ingredients ba. Pero siya ay isang guiding light sa mga nawawalan ng pag-asa. At everything will fall into the right place. Yun ang mensahe ng star card in this tarot deck. So, huwag mawalan ng pag-asa. Maaaring si Libra ngayon ay may pinagdaanang mabigat, kinailangan niyang umalis, merong offer na panibago o bagong simula sa kanya, at siya naman ay nag-heal from that at hindi nawawalan ng pag-asa. Ingat ka, Libra, na ine-negotiate mo kung ano yung values mo, kung ano yung worth mo, kung ano yung tinaguyod mo sa sarili mo para lang totally makalis. Hindi kita masisisi kung gagawin mo yun. Pwede kasi na your current relationship is kumbaga extortion yung naririnig ko eh. Alam mo yun, nahut-hutan or ginamit sa hindi magandang paraan yung pera mo. At dahil gusto mo na mag-move forward, nagpaplano ka na ng, oh, di ba? Sabi ko na eh, heartache. Kagagaling mo lang sa breakup. Kagagaling lang sa breakup. Nung Libra nakakonek ko ngayon, kagagaling mo lang sa breakup. O pwede din na in the process ka of leaving a relationship, leaving behind a relationship dahil maaaring pera ang naging dahilan kung bakit, oh, pera ulit, pera ang nabudol ka into, investing something ng partner mo. Pwede din naman na nag-invest ka dun sa relationship, binuhos mo ang lahat ng iyong enerhiya, oras at lakas sa taong to, pero pwedeng sila nang iwan sa'yo. Pero yung pera, parang, ewan ko, binaldas nila sa bisyo, sabong, ganun. Sabong, nakita ko yung manok, baka sabong yan, ha.
may nawalan ng pera, eh, o kaya puwede din na merong nakikialam sa pera, kasi tao 'to, eh, Queen of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, pero not necessarily Taurus, Virgo, Capricorn. Pero puwede kasi na yang tao na yan siya yung nag-ano, siya yung nagwaldas ng pera o siya yung nambudol sa'yo o siya yung pinaniwala ka niya na ganito ang dapat mong gawin, ganito ang dapat mong dito ka mag-invest. So, in the long run, ikaw yung nasaktan, iniwan, nawalan na ng gana, ganun. Stuck na stuck. Pwede din ito yung karelasyon mo eh. Taurus, Virgo, Capricorn. Siya yung ano na, nawawalan na ng, parang hindi niya na nagagampanan ng maayos yung role niya as ilaw ng tahanan. Not necessarily ilaw ng tahanan, pero yun. Tapos stuck ka for the longest time at nawalan ng direksyon, hindi ka na motivated na ipaglaban yung relationship. Pwede din na siya yun, yung partner mo, hindi na motivated na ipaglaban yung relationship. And for the longest time, akala mo okay ang lahat. Akala mo maayos ang pakikitungo. Pero may betrayal akong nararamdaman. Pick up na energy, may betrayal. May new opportunity, pero parang kailangan mong patunayan pa yung sarili mo. Pwede din na magkaiba kayo ng social status, magkaiba kayo ng pinanggagalingan, magkaiba kayo ng background. And merong, I mean, new opportunity man ito, breakthrough moment man ito when it comes to your love life. Meron pang remnants of the past. Halimbawa, yung iba sa inyo inoferan ng parang may nanligaw sa inyo no or nanliligaw. May nag-express na interesado sila na makabanding ka, makilala ka. Pero may part of you pa rin na hindi ka pa hesitant ka pa na ipagpatuloy ito kasi hindi ka pa fully nakaka-recover dun sa heartbreak na nangyari nung nakaraan. At hindi siguro may part sa inyo na gusto pang ayusin, gusto pang balikan yon. Pero, don't fix what is not, something that is not broken doesn't need fixing. Yun yung ano neto. May mga pagbabago na nangyayari, pero hindi, may pagbabago na nangyari o pagbabago na mangyayari o pagbabago na nangyari na hindi mo pa fully matanggap. Hindi ka pa fully nakaka-move on, hindi ka pa fully nakaka-heal from that. And bagaman mayroong bagong oportunidad na dumating, pwedeng new love life nga ito, may naliligaw, pwede din na new opportunity sa trabaho. Pagkakataon ito para kalimutan mo yung nangyari sa yung heartbreak in the past, para makapagsimula ng panibago. Pero after nun, ito ang star card, nandun pa lang yung star card, nandun pa lang yung healing. Siguro, ito ay mensahe sa iyo ng universe na kinakailangan mo munang i-heal, kinakailangan mo munang ayusin yung broken-heartedness mo. Kinakailangan mo munang i-mend ang iyong broken heart. At kasi nanganganib ka na mag-settle na lang sa isang bagay, relasyon, trabaho, whatever, na hindi mo naman deserve dahil lang desperado ka nang makaalis sa um, past relationship mo. Okay, may panibago na naman tayong queen na lumabas. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. You could be in a same-sex partnership kasi queen tas queen ulit, babae, maaaring ang kausap ko na Libra ngayon ay into a same-sex partnership, LGBTQIA++, and somebody is, pwede din ikaw to, pero I don't feel like it's you. So, maaaring
i-interpret ko to as maaaring matagal mo na bang hindi nakakausap yung mami mo? Or meron ka bang ate na Cancer, Scorpio, Pisces? Matagal mo na bang hindi nakakausap? Pwede ding old friend ito. You might want to reach out to them kasi you run the risk of kung ano man yung offer sa'yo, trabaho man or relationship, work relationship o love relationship, romantic relationship, malaki ang chance na tanggapin mo na lang kasi nga desperado ka nang makaalis. Parang feeling mo, yung iba sa inyo, feeling nyo, mag-heal kayo when you immediately jump into a relationship. Alam ko, hindi lahat ganun ang ano nyo. Pero alam mo yun, social butterfly, si Libra, from one relationship to the next, madali sa kanilang mag-connect sa ibang mga tao. So, dahil nag-heal ka, maaaring yung iba sa inyo, madali para sa kanila mapunan yung void from the past relationship or heartaches from the past by jumping into a new relationship. Pero, dahil hindi ka pa nag-heal, malaki ang chance na mag-settle ka na lang sa kung ano man yung meron dahil lang gusto mong makalimutan yung sakit ng nakaraan. Ngayon, itong tao na to, maaaring siya yung parating. I don't feel like ito yung aalisan mo na relationship o ito yung nag-end na relationship, pero I feel like dito ka patungo sa taong to. Very emotionally stable. Um, Pwede din nga, yun nga, kaya tinanong ko, baka meron kang ate na matagal mo nang hindi nakakausap, old friend, or ate-atehan, kinakapatid. Yung presensya ng taong to makakatulong sa'yo mag-heal. Pwede din nga na ano eh, totoo yun na pwedeng new relationship nga, pero I feel like, ano sila, parang tutulungan ka nila mag-heal, not in a romantic way. Yun yung napipick up ko sa kanya. Kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo. Not in a romantic way. Meron kang may matandang figure. I mean, not old like 70 old. Old as in yung somebody you look up to. Yung ina-admire mo. Yun nga, pwedeng ate. Pwedeng colleague ate. Reach out ka dun sa tao na yun. Pwede kang Cancer, Scorpio, Pisces. Pero kung sino man itong tao na to na very nurturing, empathetic, nakikinig sa'yo palagi, sino yung tao na yun sa buhay mo at maaaring siya ang makatulong sa'yo para to put things to perspective. Ano ibig sabihin nun? Para makita mo yung side, all angles ng dinaranas mo at hindi ka malulung lang dun sa heartache na nararamdaman mo. Kasi yun nga, una pa lang, yung energy na na-pick up ko is desperado ng makaalis. Hindi ko medyo bad, pangit yung connotation ng desperado, pero it is what it is, Libra. Alam mo yun, gusto mo nang makaalis. Gusto mo nang makalaya. Gusto mo nang makatakas. Gusto mo nang makalimutan. Quest into subconscious. Ala, pwedeng, if you're not into meditation, maybe sign to na mag-meditate. Pwede ka mag-play lang ng mga sound healing na mga tunes, mga solfeggio frequencies, listen to your dreams, mag-journal ka para matap mo kung ano yung gusto sinasabi sa ng mga puso, ng puso mo kasi maaaring trabaho ka ng trabaho, nasa loop ka lang ng trabaho, nakakalimutan mo ng pakinggan yung sinasabi sa ng ng intuition mo, ng wisdom mo, ng inner wisdom mo. So, mga paraan para matap mo yung subconscious mind mo, yung gustong sabihin sa'yo ng subconscious mind, yun nga, meditation. Insight timer, libre ang insight timer. Try mo yun. App siya, na libre ang meditation. Pwede rin mag-play ka lang ng sound healing. Pwede din na i-journal mo yung mga napanaginip mo. Pwede din na maglakad-lakad with nature. Merong mukhang with this card here, at ito, ina-encourage ka ni universe ngayon na take a step back, mag-recharge ka muna, magmuni-muni, mag-isip. Kung hindi mo thing ang pagmuni-muni, maybe that's the time. Kasi merong gustong sabihin sa'yo. May part of you na gusto ni universe na ma-witness mo muna. At kasama yun sa proseso ng pag-heal.
So, iwan ko na yun doon. I'm sorry, Libra, pero parang breakup, post-breakup blues yata itong buong reading mo. Pero, sana next month, hindi siya ganito. Pero, meron malamang na Libra out there. Maaring isa lang siya ang may pinagdadaanan na ganito ngayon. So, bigay na natin yun sa kanya. Okay, salamat at subscribe lang po para maabutan nyo yung next na pag-upload. At sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye-bye.